Eto na mga kabos, kasalukuyang nagsasagawa ang Office of the Ombudsman ng paunang imbestigasyon laban kay Loren Legarda at anak nito na si Liveste, kaugnay ng mga aligasyon ng plunder at graft. Ito ay mahalagang hakbang bago magpasya ang Ombudsman kung magsasampa ba ng formal na kasong kriminal laban sa kanila sa Anti-Graft Court. Umiikot ang buong issue sa malaking renewable energy company ni Leandro Liveste na Solar Philippines. Ayon sa reklamo, ginamit umano ni Loren Legarda ang kanyang impluensya pampolitika, lalo na noong pamumunuan niya ang Senate Finance Committee upang matulungan ang kanyang anak na makakuha ng paborableng kasunduan, mga nationwide franchise at malaking kontrata mula sa gobyerno. Bukod dito, dati nang kinansila ng Department of Energy ang maraming solar contract ni Leandro dahil umano sa hindi pagtupad sa mga ipinangakong proyekto at pinatawan ang mga ito ng malaking multa. Napasok naman ang aligasyon ng plunder dahil sinasabi ng mga naghain ng reklamo na umabot sa bilyon-bilyong peso ang mga halaga ng di umano'y buong operasyon. Higit na higit sa legal na 50 milyong threshold na kinakailangan upang maituring na plunder. Pero hindi naman basta-basta tinanggap ni Loren Legarda ang mga paratang. Mariin niyang itinanggi ang lahat ng aligasyon at tinawag ang mga ito na pawang kasinungalingan at walang sapat na batayan. Iginiit din niya na walang ginamit na pondo ang bayan. Sa madaling salita, mahaba pa ang lalakbayin mula sa investigasyon hanggang sa posibilidad ng pagkakakulong. Gayunpaman, anuman ang maging resulta, sa loob ng mahigit isang dekada mula noong panahon ni Duterte, ang tambalang mag-inang ito ay tila naghatid sa atin ng mas maraming sakit ng ulo at kontrobersya kaysa sa aktwal na solar energy. Narito at panoorin ang iba pang update patungkol kina Loren Legarda at Leandro Liveste. Mukhang tama si Ronald Llamas ha? Mukhang tama si Ronald Llamas. Ay di ba pumusta si Ronald Llamas? Sa talakayan namin nung Saturday sa Dos Amigos. Sabi ni Ronald, ha? Hindi na yan, Torny, babalik si Loren Legarda. Ha? Hindi na yan babalik. Sabi ko, hindi, mahirapan namang hindi siya bumalik. Ano yan? Pero sabi ni Ronald Llamas, pumusta na nga ako dyan eh. Pumusta ako dyan. Kapustahan niya raw, hinamon niya raw ng pustahan si Atty. Howie Calleja eh. Si Howie Calleja, yung partner ko naman sa Dos Compañeros. Mga kabunyog. Ay ngayon, kaya lang Augustine na. Augustine na, mga kabunyog, ano? Parang mukhang tama si mukhang tama si Llamas Augustine na, wala pa. Eh ang medical, 'di ba, nag-apply ng medical leave si Loren Legarda August 3 to 5. Oh, ang medical leave niya August 3 to 5. Ay anong pitsa na ngayon? August 10 na, no? Bagamat normal din naman na mag-extend ka ng stay mo. Normal din naman, pero unang-una, yung kasing pag-alis nilang mag-ina under suspicious circumstances. Kumbaga umalis sila under suspicious circumstances eh. Hindi naman normal yung pag-alis nila eh. Okay lang sana yan na August 3 to 5 yung in-applyan mo na medical leave, tapos August 10 na wala pa kayo. Kung walang circumstances na naiiba. Ay ito kasing pag-alis nila mayroong suspiciosong circumstansya eh. Nang umalis silang dalawa, silang mag-ina, papunta ng ibang bansa, Europa yata ang destinasyon nila sa Pransya, sa France. Silang mag-ina, iniimbestigahan na ng ombudsman, preliminary investigation na sa kasong plunder. Ay kung matutuloy ang kasong plunder na yan, di siyempre, non-bailable yan. Ay siguro nga, hindi maisip ni Loren Legarda na, sa tinagal-tagal niya, sikat siya, public, celebrity siya. Matagal siyang sikat na TV broadcast journalist. Tapos senador. May panahon pa, nag-congresswoman pa yan. Ngayon,
Um, tapos makukulong ka. Ha? Hindi kaya yata ni Loren Legarda. Yun ang sinasabi ni Ronald Llamas. Sabi ni Ronald nung magtalakayan kami, hindi kaya ni Loren yung nakita mo si Marcoleta, pinusasan, tapos kinuna ng mag-shots. Ha? Pinusasan tapos kinuna ng mag-shots. Pagkatapos pag naghihiring sa Sandigan Bayan, padadamitin ka ng yellow na yung sa PDL ng BJMP. Siguro hindi ma-imagine ni Loren yan. Hindi ma-imagine ni Loren yan. Kaya sabi ni Ronald Llamas, attorney, ako pumusta ako. Sabi ko hindi na babalik yan kasi hindi niya ma-imagine yun eh. Pero ako naman, si Ombudsman Boying Rimulya, pareho kami ng pananaw. Sabi namin, hindi, babalik yan. Babalik yan kasi pag hindi sila bumalik, sisira sila niyan. Masisira sila niyan. Kumbaga, siyempre, anong imahin ang lalabas niyan tungkol kay Loren Legarda? Fugitive from justice. Medyo hindi yan. Kaya sabi ko, yun din ang pananaw ni Ombudsman Boying Rimulya. Hindi, babalik yan. Kaya lang yun na nga eh. August 10 na. Wala pa rin. O yun na nga mga kabunyog. Ano na ngayon, August 10 na, wala pa rin si Loren Legarda. So, parang lumalakas yung na mukhang totoo yung sinasabi ni Llamas. Kasi si Llamas, ang tingin niya, hindi nababalik yan. Sa totoo lang naman talaga mga kabunyo, siguro naiisip ni Loren Legarda, ay kung si Marcoleta. Si Marcoleta astig na yan. Astig na yan. Tapos suportado pa ng Iglesia ni Cristo. Suportado ng Iglesia ni Cristo, nagrally pa ang Iglesia. Pero, hindi, talagang tinuluyan, no man is above the law. O di ibig sabihin si Loren Legarda, sino ba naman siya para hindi siya tuluyan? Kaya siguro naiisip na yan ni Loren. Naiisip yan ni Loren. Kung si Marcoleta, na mas pa yan, hindi mo iisipin na makakasuhan yan. Hindi mo iisipin na makukulong yan. Kasi yan stig yan. Pagkat may suporta pa ng ma-impluwensyang sekta ng relihiyon, ang Iglesia ni Cristo. Pero hindi. Talagang natuluyan, nakasuhan, nakulong. Kaya naiisip ni Loren, tapos ngayon si Alan Peter Cayetano. Ngayon, anong pagkakaiba at siya ay ba siya? Palalampasin kaya ang kaso laban sa kanya? Alam niya rin naman ang mga ebidensya laban sa kanya at sa anak niya na matibay talaga eh. Amelia Fajardo, shout out po sa inyo. Kaya yan mga kabunyog, naiisip ni Loren Legarda dito, naiisip niya, ibig sabihin kukunan siya ng mag-shots. Di para siya yan sinapulis. Di ba nung kinuna ng mag-shots sinapulis? Pagkatapos, pupusasan siya. Ikukulong siya doon din sa Payatas. Hindi maisip ni Loren Legarda yan. At ng kanyang anak. Siyempre, bilyonaryo yung anak niya. Tapos pinagmalaki niya yan, political genius, economic genius. Tapos ganon. Kaya yun ang basis ni Ronald Llamas pag sabi niyang hindi babalik yan. Kaya lang kung titingnan nyo nga August 10 na eh. Saka simula na ng trial ngayon. Impeachment trial ngayong araw, hindi lang natuloy dahil sa ulan. Pero dapat nandito na si Loren Legarda niya. Usually naman ganyan yung mga kahit naman si Saldico noon, ang style lang pagamot. Magpagamot. Hindi na bumalik. Oo nga parang tumitibay yata yung na hindi na nga babalik Kaya lang sa isang banda naman kung titingnan mo, kaya ba niyang magtago sa Europa? Kaya niya ba yan? Diyan na matatapos yung political career niya.
Hmm? Yung ganda ng kanyang karir sa broadcast journalism, karir sa politika, maganda, tapos magtatapos lang na nagtatago siya sa ibang bansa. O yun din siguro yung ano. Kaya lang, kung babalik naman siya sa Pilipinas, lalabanan niya yung kaso, alam niya namang alam niya naman yung ginawa nilang mag-ina eh. Ha? O, ano yan eh, yung bang aligasyon sa kanya, na ginamit niya yung kanyang impluensya para maaprubahan yung mga proyekto ng kanyang anak, makontrol ng kanyang anak, ang industriya ng solar. Oh, bakit nabigyan ng legislative franchise si Leandro? Eh di ba ginamit niya yung kanyang impluensya bilang senadora? Sino ang nagtitistigo sa kanya ngayon? Si dating Manila Mayor Lito Atienza. Marami pa daw. Sa totoo lang, marami pang mga kongresista ang lalabas. Grabe. Oo nga, nalaman ko rin yan, nabalitaan ko rin yan. Marami pang mga kongresista na kinausap ni Loren Ligarda ang magtitistigo na. Ano ang titistiguhin nila? Ano ang ititistigo nila? Na sila nga ay kinausap ni Loren Ligarda. Kinausap siya. Pinangakuan sila ng kung ano-ano. Basta't suportahan lang nila yung linalakad na legislative franchise, yung solar para sa bayan, na negosyo ng kanyang anak. O yan, mga kabunyog. Ano na yan? Maglalabasa na yan. Mag-i-execute yan ng mga affidavit. Di malinaw, evidence. Ano lang naman yan eh. Ano bang ipuprove mo para mapatunayang plunder nga ang nagawa nilang mag-ina? Unang-una, ang unang element ng plunder na yan, na kaso nilang mag-ina, taking undue advantage of your position. Ginamit ang kanilang posisyon. Di si Loren, ginamit niya ba ang posisyon niya? Yan dyan na, papasok na ngayon yung testimonya ni Lito Atienza, papasok na yung testimonya ng iba pang mga kongresista. Ayan, maglalabasan na isa-isa eh. Maglalabasan na isa-isa yan. Din na-prove na ngayon yung unang element. Ang unang element, taking undue advantage of your political position, of her political position. Okay na, pasok na doon. Para saan? Unjust enrichment, para makapagpayaman ng hindi makatarungan. Totoo bang nagpakayaman na hindi makatarungan si Loren at ang anak niya? Yes, yung anak niya. Paano hindi makatarungan yung pagpapakayaman? Imaginein mo, kinuha mo yung franchise, nilakad ng mother mo yung franchise, ginamit yung impluensya. Nang makuha mo na yung franchise, hindi mo naman tinupad yung obligasyon doon. Dapat dinevelop mo yung solar industry. Tapos may mga kontrata sa Department of Energy, halagang 10 billion pesos. Kinuha ng anak niya. Ibinigay naman ng DOE kasi siya yung may franchise eh. Tapos ma-impluensya nga si Loren. Yumaman doon itong si Leandro. Yumaman si Leandro. Paano siya yumaman? Nagtayo siya ng another company, corporation. Bininta ngayon kay Manny Pangilinan. Tubong lugaw. Tubong lugaw. Yun ang tinatawag na unjust enrichment. Unjust enrichment. So pasok na ngayon. Ano yung unang element? Ang unang element ng plunder nila ay taking undue advantage ng posisyon ni Loren. Pangalawa, unjust enrichment. Hindi makatarungang pagpapakayaman. Ill-gotten wealth yun eh. Diba? Pangatlo, to the damage of the Filipino people and the Republic of the Philippines. Yun. Bakit na-damage ang Filipino people at ang Republic of the Philippines? Ay hindi na-develop ang solar industry natin. Nagkukulang-kulang tayo ngayon sa kuryente. Bakit? Isa sanang importanteng source ng kuryente, solar. Ang problema, hindi nga na-develop ang solar. Bakit? Marami sanang gustong mag-develop, hindi naman makapasok. Kasi kontrolado na ni Leandro. Siya ang may exclusive na franchise. Kontrolado niya, pati yung mga kontrata sa DOE, kontrolado niya dahil kinontrol ng kanyang ina. Dahil malakas sila kay Duterte noon. Ang DOE secretary noon ay si Cusi. Kaya silang tatlo ang may kaso eh. Si Cusi, si Leandro, at si Loren.
Yun, pasok sa plunder. O ngayon, siguro naiisip ni Lorin yan, oo nga, papasok nga sa plunder. Papasok nga sa plunder. Kaya, kung hindi man siya uuwi, dahil alam nila na matibay ang kaso laban sa kanila. Pasok nga sa plunder. O, pasok sa plunder. Ay kung pasok sa plunder, no bail. No bail. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.